Secretary Lucas Bersamin. Paliwanag ni Ruiz, kailangan daw niya ng mga taong mapagkakatiwalaan sa paglaban sa fake news. Ikinwento ni Ruiz ang mga problema sa loob ng PCO. Maraming leakages, maraming ingredient, maraming nagsisiraan. Ayaw natin mo, dapat confidential lahat ng orders, lahat ng papeles dito, treated as confidential. Siguro dahil yan sa mangyayari. Malasahan, mangyayari, pambaba. Minsan kasi, gumagawa kung ano-ano kwento, nawala naman. Ang sabi noon ni Bersamin, hiningi ang courtesy resignations para malayang magawa ng bagong PCO Secretary ang kanyang tungkulin at may patupad ang kanyang mga polisiya. Ang kay Ruiz ang masusing pagbabantay sa fake news, pag-fact check at paglalabas ng agarang tugon para sagutin ang mga maling impormasyon ang pangunahing diskarte ng PCO ngayon. I-evaluate lahat ng pinagbitiw na appointee at saka dedesisyonan kung sila'y mananatili o papalitan sa kanilang pwesto. Sa loob ng linggo ito ay naasahang mapupunan ng mga mababakanting posisyon. Usually, hindi naman talaga kasi we're all presidential appointees ngayon. So, para lang sa amin naman, kumbaga, siyempre, iyan sa pagpili ng ating kasama. Mahirap dito kasi, siyempre, dapat pagkakatiwalaan. Kasi, kung hindi mo kasama, hindi mo sila kapilala. So, of course, as secretary na, dalhin mo rin yung salita. May lumabas ng ulat na nakakuha umano ang kumpanya ni Ruiz na mahigit 200 milyong piso kontrata sa Philippine Charity Sweepstakes Office ilang buwan bago siya itinalaga sa pwesto. Sa isang pahayag ng PCO, sinabing hindi raw naging incorporator o director si Ruiz sa kumpanyang tinukoy na Digital 8. Hindi rin daw siya nagkaroon ng shares sa kumpanya. Si Ruiz daw ay head lamang ng sales and marketing at naging authorized representative sa joint venture agreement. Nagbitiw daw si Ruiz sa kumpanya noong January 15, mahigit isang buwan bago na-appoint sa pwesto. Para sa GMA Integrated News, Ivan Mayrina, nakatutok, 24 oras. Nagpasalamat ang Ukraine.